Okay po, welcome dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang tanong ni Adolfo Cruz. Ang sabi ni Adolfo Cruz, ang tanong ko ay kung pinasok ka sa looban mo sa bahay at napatay mo ang pumasok at walang license, baril mo, makukulong ka ba kahit self-defense ginawa mo? Okay, dito mababas na naman tayo, I'm sure. Dahil sabi na naman lang hindi tayo abogado. Pero may lilinawin lang ako. Okay, bago natin yung sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo ay malapit ng maging 44,000 na mga subscribers. At maraming salamat. Isang kimbot na lamang, 44K na tayo. Maraming salamat sa inyong pag-share, sa pag-like, sa ating mga videos. Importante po yan. At lalo tigit maraming salamat sa inyong mga comment dahil dyan din tayo kumukuha ng ating content. Sinisikap ko na matugunan yung inyong mga katanungan. Kaya ngayon ay 2 videos na ang aking ina-upload sa isang araw dahil dumadami na rin yung mga tanong. At maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong yan sa mga beneficiaries natin na meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan na kinikita ng ating YouTube channel ay para sa mga bata na anak ng mga single parent. At maraming salamat lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat nakakatulong yan sa ating revenues para sa ating mga pambaon ng ating mga bata. Ganyan din maraming salamat kay Noli Peace America na nagpapadala sa ating premier videos at nagamit natin sa pambili ng mga school supplies ng mga bata. Okay, at ganyan din maraming salamat kay Jubil Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, gusto ko lang reaksyonan si Pepe Mayo. Kasi ang sabi ni Pepe Mayo ay yung pinanood niya, pwede bang gamitin pang home defense ang airgun? Ang sabi niya, hindi naman dipulbura yan. Okay, Pepe Mayo, pagdating sa self-defense, hindi pinag-uusapan kung baril ang gagamitin mo, walang nakasaad. Pwedeng suntok, pwedeng 2x2, pwedeng pamalo, bakal, martilyo, ano pa mang matigas na bagay pwede mong magagamit mo para ipagtanggol mo ang iyong sarili. Kutsilyo at marami pang iba. Hindi lamang po di pulbura ang usapan sa self-defense. Basta't pumasa sa 3 elements ng self-defense, ang kaso ay pwede yun. Okay, so yun lamang ang gusto kong reaksyon ngayon. Sa katanungan naman ni Adolfo Cruz, ang sabi niya, meron kang baril, hindi lisensyado. Pumasok sa loob mo yung ano mo at ginamit mo sa self-defense. Malinaw na self-defense, malinaw yan. Pero ang ginamit mo ay hindi lisensyadong baril, makukulong ka ba? Ay malinaw na makukulong ka dahil may pag-aari ka na bakit may baril ka na walang lisensya, ay the illegal possession of firearms. Lusot ka sa kaso na self-defense. Pero ang tanong ay may baril ka na walang license. So illegal possession of firearms ang iyong kaso. Ngayon, ito ang masasabi ko lamang. Kung may mga kasong ganyan, wag namang mangyari sa atin, wag kayong magsalita sa pulis. Humingi kayo ng abogado. Sa abogado ka magsalita. Okay? Doon ka dahil pwede kang turuan ng abogado. Halimbawa, kung ako, palagay na, hindi ko aaminin na sa akin yung baril. Bakit? Anong katunayan mo sa akin yung baril ay hindi nga lisensyado, hindi nakapangalan sa akin? Di sabihin ko na nag-agawang kami, naagaw ko sa kanya yan. Bakit hindi man
marami kasing tanong. Alam niyo pagdating sa korte, ebidensya ang naglalaban diyan. Ebidensya tatanungin ng bakit hindi man yan hindi man malalaman kasi yan ng forensic expert kung close yung pagkabaril mo kung nag-agawang kayo bakit hindi man walang powder burn, bakit malayo nung binaril mo, malalaman yan sa ng forensic expert kasi anong tawag dito, yung ini-examine yung bangkay. Siyempre sabi mo tumakbo ako, yung matras ako, humabol pa siya, binaril ko na, naagaw ko yung baril niya, pero gusto pa rin niya agawin sa akin, umatras na ako, binaril ko pa rin siya. So pagdating sa kaso dyan, kasi sa kaso ebidensya ang naglalaban dyan, ebidensya. Kung inamin mo na, baril ko po yan, sigurado na meron ka ng kaso ng illegal possession of firearms. Para sa akin yan awan ko lang sa inyo, mag-comment kayo. Kasi may illegal possession of firearms. Ang tinatanong mo naman dyan kung yung self-defense yung self-defense, wala kang kaso self-defense. Pero yung pagmamayari ng baril na walang license yun ay isang kaso na kasi yun Bukod yung kaso ng self-defense, bukod yung kaso ng illegal possession of firearms. Tandaan ninyo yan. So, kung ano yung kaso ng illegal possession of firearms, yun ang magiging kaso mo. Okay. At ang payo ko ay sa abogado kayo magbigay ng salaysay. Huwag kayong magbigay ng salaysay sa pulis. Dahil pwede naman yun humingi kayo ng abogado. Pwedeng pag dumating ang mga pulis, sabihin mo na sa abogado po ako magbibigay ng salaysay. Dahil karapatan mo yan. Know your rights. Okay, dahil pag sumuko ka naman sa pulis, sasabihin naman nila sa kanya lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin sa iyo, laban man sa iyo o pabor sa iyo. So, sa abogado ka magbigay ng salaysay kung dumating sa ganyang pagkakataon. At bahala na yung mga ebidensya. Tandaan ninyo palagi, ebidensya ang naglalaban yan. Kahit ikaw ay tama, kung kulang ang ebidensya, ay maaring matalo ka. Dahil ang kalimitang naririnig ko sa mga kaso ay napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Lack of evidence. Dahil sumasama rin ako sa mga korte at isa rin ako sa mga nagkakaso. Okay? Lack of evidence. Pag ikaw naman ay may kasalanan, ang nakalagay naman ang babasahin naman ay ang ilalagay naman ang basa naman doon ay walang bahid. Kumbaga walang pag-alinlangan. Walang pag-alinlangan 100% na ikaw ay may kasalanan. Pero pag may kaunting doubt, no reasonable doubt, o pag walang reasonable doubt, yun, walang bahid ng pag-aalinlangan, 100% yung kasalanan mo na ginawa mo, na patunayan ng korte. So, pag may kaunting doubt lang tinan mo si De Lima, ang daming kaso pero may kaunting doubt, napawalan sala siya. Kahit paanong yan, ebidensya talaga ang naglalaban sa korte. So, yan lang ang masasabi ko sa inyo. Ang kaso ng illegal possession of firearms, kahit yan ay ginamit mo sa kabutihan o saan man sa pagtatanggol ng sarili mo, still nandoon pa rin yung illegal possession of firearms. Pero pwede mong itanggi ang illegal possession of firearms dahil wala naman pangalan sa iyo yan. Yun lang. At siyempre, tuturuan ka ng abogado, ang gagawin mo ay papahawakan mo dun sa para makuna ng fingerprint yung baril, pahawakan mo rin dun sa dun sa napatay mo, pahawakan mo rin para mas matibay, pahawakan mo rin baril na saka mo ngayon gamitin. Ang isa pa, kung kaya mong itago yung baril, ay mahirap mapatunayan yun kasi walang murder weapon. Tandaan niyo, pag walang murder weapon,
mahirap din patunayan yan. Ang isa kasing matibay na ebidensya ay yung murder weapon. O, di mapatunayan na na walang murder weapon, mahirap patunayan yun. Pero pinakang madali dyan, sa tingin ko lang huwag mong aminin na sa iyo yung baril. At hindi naman, sino magpapatunay na sa iyo yung baril? Aber, mapapatunayan ba na sa iyo yung baril? Mahirap patunayan yan, itanggi mo na hindi sa akin yan. Kaya nga yung iba, merong lisensyadong baril at merong walang lisensyadong baril. Okay, yung iba, mayroong, kahit yan, ginagawa din ng mga yan Pero, hanggat maaari, huwag tayong makapatay dahil hindi po license ang pumatay. Hanggat maiwasan natin, ay maiwasan natin. Pero kung dumating sa punto na, yung tinatawag natin na point of no return, wala na tayong magagawa. At nandoon na, abogado ang magtatanggol sa atin. Tandaan ninyo, abogado. Hindi tayo may pagtatanggol ng mga pulis. Dahil ang mga pulis yan ay tagaluto ng kaso yan. Pag naano na yung kaso, naluto na nila, ipapasa na nila yan doon sa piskal. Pag nakita ng piskal na probable cause, diretso yan sa korte. Pag napatunayan ng piskal na walang probable cause, dismiss ang kaso. Hindi yan makakarating sa judge. Dismiss agad yung kaso na yan. Walang probable cause. Kaya, abogado ang importante pag tayo nagkakaso. So, yun lamang ang masasabi ko. Pag sa pulis, ay kung ano yung sinabi mo sa pulis, yun na. Hindi ka tuturuan ng pulis na gano'n ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Kung ano yung sinabi mo, at ipapabasa sa iyo, yan baga yung pirmahan mo na. Hindi yung tatawag na self-confession. Kung ano yung confession. Yun lang ang masasabi ko pagdating sa mga ganyang kaso. Ang illegal possession ay mananatiling illegal possession. Okay. At yung iba ang kaso ng self-defense. Yun lang. At sana, kung may maipapayo naman kayo, ay sabihin ninyo kung ano sa loobin ninyo, kung ano ang inyong opinion pagdating sa mga ganyan, nang para malaman din ng ating mga kababayan na kung ano ang dapat natin gawin. At ang payo ko ay laging panatilihin ang kalamigan ng ulo at huwag magpadalos-dalos. Okay, God bless us. Thank you very much. Hanggang sa muli natin video.